Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Idineklara ng Palasyo ng Malacanang ang ika-15 ng buwan ng Setyembre bilang Special Non-Working Day sa Bontoc Mountain Province. Si Donna Cawis Balyo mula sa RP Bontoc sa balita. Indeklarati Palasyo ti Malacanang ita nga aldaw September 15 kas special non-working day dito'y Bontoc para iti selebrasyon ti maikasanga gasot sa nga 15 a founding anniversary ti munisipyo. Karaman kadagiti aktibidad ket ti parada ti naduma-duma barangays ti Bontoc itay agsapa sinarunuan ti programa ground demonstration ken indigenous games. Kabayatan na maangay met inton bigat ti amamong festival ama isayangkatan ti interzonal street dancing ken cultural presentation ken amamong program. Ti tema ti dua a selebrasyon itaatawan ket radiating good governance through accelerated public service. Dagiti aktibidad ti dua selebrasyon ti munisipyo ket nagrugi di Lunes a pakiramanan ti Agri-Craft Trade Fair, Sing and Dance Competition, Skills Challenge, Search for Mr. and Miss Bontoc, Libre at TV Caravan, ken serbisyo para kadagiti tarakan nga aso ken pusa. Naipatungpalpay ti art exhibit, Walk for a Cause, panagdalos ti aglawlaw, panagmula ti kayo, ken outreach activity ti Professional Regulation Commission. Narpus na DZRA Bontoc saon ang Donna Cawis Balyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawis Balyo. 31 aplikante mula sa probinsya ng Kalinga ang pumasa sa kakatapos na recruitment process ng Bureau of Fire Protection. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. 31 iti 93 nga aplikante iti Kalinga iti pimasa iti kalkalpas a recruitment process iti Bureau of Fire Protection. Dahito iti naamuan kini Bureau of Fire Protection Kalinga Information Officer Lizelle Bali. Sigun kini Bali, dagiti pimasa itata batch a naggapo iti Kalinga iti may sa akaaduan no ikumpara iti daduma a probinsya ken kadagiti naglabas a recruitment process. Nalpas iti oath-taking dagito iti September 1 ken sumaruno iti orientation ken briefing itatamot lang a bulan kasakbayan iti training da. Kabayatan na, mainayag iti recruitment, inyunay-unay ti ahensya nga haan nga agpaiso iti bagbaga iti daduma a tao, panggap iti bribery wano panagbayad iti dakkel agatad tapno makastruk iti maysang aplikante wano maipromote iti maysang opisyal. Mainayag daytoy, mabalin nga ag-report iti reklamo wano complaints babaan iti email ijidd.dii@bfp.gov.ph. Manipo ditoy DZRK Tabuk City, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Mahigit 700,000 minimum wage earners sa Calabarzon makikinabang sa dagdag sahod bago matapos ang Setyembre. Narito si Mara Grezula ng RP Lucena. Makikinabang sa ipatutupad na dagdag sahod ang mahigit 700,000 minimum wage earners sa Calabarzon bago matapos ang Setyembre. Ayon sa pabatid ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, ito ay matapos maaprubahan ang Wage Order No. 4A-20 na nag-aata sa bagong pinakamababang sahod na maaaring tanggapin ng mga manggagawa. Sa non-agriculture sector, 520 pesos ang magiging sahod sa Extended Metropolitan Area, 479 pesos sa component cities at first-class municipalities, 425 pesos sa second at third-class municipalities at 385 pesos sa fourth,
5th at 6th class municipalities. Sa agriculture sector naman, 479 pesos ang bagong sahod sa extended metropolitan area at component cities, 425 pesos sa first class municipalities at 385 pesos sa second to 6th class municipalities. Samantala sa retail and service establishments na may empleyadong hindi hihigit sa 10, 385 pesos ang minimum rate. Magkakabisa ang nasabing wage order sa September 24. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Grisula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mara Grisula. Pamamahagi ng economic relief subsidy sa Palawan nakatakda na rin gawin sa susunod na linggo. Mula RP Palawan mag-uulat si Miriam Basig. Simpandan ang Sustainable Livelihood Program ang DSWD Palawan para sa pagpantaw ang Economic Relief Subsidy bilang pagsunod iyang Executive Order No. 39 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Gina Bacosa, Provincial Coordinator ang DSWD Sustainable Livelihood Program, naresibean na rin kapon ang lista ng mga naapektuhan sa Palawan nga agabot lamang sa 28. Ang asambit nga numero sandang lagi ang agdason sa kasuguan ni ang Presidente nga ipapabaka lamang sa 41 pesos ang regular meal rice, i-45 sa well meal rice. Base sa listahan na naresibe ang DSWD SLP, alin sa rekomendar ang DTI Palawan, 5 ka mga rice retailers ang mag-resibe 15 karibo sa Puerto Princesa City. 4 sa munisipyo ang Borlan, 11 sa Nara, tag sa kabilog sa munisipyo ang Brooks Point, Quezon, Igtaytay, 3 sa Rojas, Igdarwa sa San Vicente, nga pare-paruang kareresibe ang asambet nga kantidad. Sa baritang impaabot, ibinibini Bacosa sa Radyo Pilipinas Palawan, ang ing tatarget nga bayadan sa ingkokong benepisyo nga subsidiya ay sa adlaw ang Merkules, September 20, 2023. Sa nabaldang impormasyon alin sa DTI Palawan, posibleng magkatiner sa pangarawang bat sa pagpantaw Economic Relief Subsidy. Tulad datuman, akadepende pa sa maarampangan ang mga ahensyang aga-implementar ang Executive Order No. 39 ang Presidente. Agalin sa Puerto Princesa, Palawan, ako si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Miriam Basig. Samantala, abot sa 1,172 mga individual ang naging benepisyaryo sa isinagawang tupad payout sa munisipyo ng Allen, Northern Samar. May report si Charmaine Perito mula sa RP Calbayog. Maada sa 1,172 nga individual tikang sa munisipyo sa Allen, probinsya sa Norte san Samar ang naging benepisyaryo sa gindumara nga una nga batch sang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers tupad payout kakulop nga adlaw Huwebes, September 14, 2023. Ang kada tagsa nga benepisyaryo nakakarawat 3,750 pesos. Sa matotal, 4,395,000 pesos ang nahidistribuer. Nagpaabot naman sa pasasalamat si Gobernador Edwin Ongchuan sa nasyonal nga gobyerno pinaagi sa Department of Labor and Employment Region 8, Regional Director Henry John Halbuena, sining inisyatibo para mabuligan ang mga kwalipikado nga benepisyaryo sa munisipyo. Nag-attender liwat sa payout sira Assistant Regional Director Norman Oyvico ug Dole Northern Samar Provincial Head Engineer Primo Guarin sa pakigburobligay sa lokal nga gobyerno san Allen ug mga personahe san Dole. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito.
Pagbibigay ng fuel subsidy sa mga PUV drivers at operators minomonitor ng DILG Surigao del Sur. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Padayon karon nga gi-monitor sa Department of the Interior and Local Government o DILG Surigao del Sur ang paghatag og fuel subsidy sa mga drivers ug operators sa tricycle, PUJs ug UV Express vans sa nagkadaiyang lokal nga panggamhanan dinhi sa probinsya. Sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang Maria Lourdes Martinez, Outcome Manager sa DILG Surigao del Sur, gibutyag niya nga nakasumiter na ang LGUs og listahan kalabot niini apan anaa sa final listing sa LTFRB ang basihan sa makadawat og subsidiya kundi adunay pipila na nga nakadawat pinaagi sa e-wallet ug over the counter. Matod pa ni Martinez nga giawhag usab nila ang mga LGUs nga adunay igong pundo nga ikahatag isip tabang sa sektor sa transportasyon nga apektado sa padayon nga pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo. Gikan diri sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Mga kultura at tradisyon ibinahagi sa mga kabataan sa ilalim ng School of Living Tradition ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, SULU. Ang ulat mula kay Eloisa Mohamad ng RP Holo. Diamuran si mga kabataan halupa sugin jinis pag-anad babaan sa School of Living Tradition simbang sa Moro Commission on Preservation of Cultural Heritage at BCPCH Sulu. Habay tainor kadri Hamsali Community Affairs Officers na sa Butupis, bahagi ini sinmagsud nila hikalain pa mga kabataan in jinis adat, iban pangadjian bilang pusaka sing kamaasan. Lamudon hay ning pag-anad pangalay paginang bangbang sug yan pag-anyam amun kila iban bantog deng mga raayat sinupa sug. Hangpu out of school youth atawa OSY in anad nila pangalay hatapang sin Cultural Associations in Mindanao State University Sulu. Mga kabataan dahil haging balakasan parang isabin kaya bahagian nila sin pag-anyam siyabit. Giyugoon maon pa yan yung pagsuda partyanchian na to a Memorandum of Agreement tantara sin MSU Sulu yan BCPCH hasupaya tanto tuy-tuyin pagparagbos sinasabot pakaradyaan. Dahil ha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. At narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.